Kahit paborito ko to, ang dalang ko lang lutuin. Tapos ang gusto ko dito yung medyo maasim yung pagkaluto. Heto nga pala yung version ko na titad or tinumis kung tawagin sa amin. Ang una nating gawin, ilaga or ipakuluan yung karne at lagyan ng asin nang magkaroon ng lasa, at saka naman ako naglagay ng saktong tubig lang. Hintayin kumulo hanggang sa maluto yung karne or lumambot. Masarap din sana kung lamang loob yung ginamit natin, kaya lang medyo matrabaho kaya din ako bumili. Kapag malambot na at wala ng tubig, itabi na lang natin at wag na natin tong hanguin. Naglagay lang ako dito ng kaunting mantika at unahing igisa itong luya. Yung iba hindi sila naglalagay ng luya sa kanilang titad or tinumis. Pero minsan hindi rin ako naglalagay kapag hindi maasim yung gagawin nating luto. Dahil maasim yung ating gagawin kaya naglagay ako ng luya. After natin maigisa yung mga aromatic, pwede nang ihalo itong karne. Continuous lang tayo sa ating ginagawa sa paghalo. Bago ko nga pala makalimutan, pasintabi nga po pala sa ating mga kapatid na hindi nakain ng ganitong ulam. Kaya pwede na po kayong mag-skip kung sakaling hindi nyo magustuhan yung ating recipe ngayon. Lalagyan ko na nga rin pala yan ng paminta at di na rin ako naglagay ng patis na pampaalat. At dahil pork dinuguan yung ating ulam ngayon, hindi pwedeng mawala ang siling panigang. Kaya kahit may kamahalan, bumili ako kahit 2 piraso. At ibuhos na rin ito piniga kung pinakulo ang sampalok. Wala kasi akong mabili yung dahon ng sampalok, kaya eto na lang yung ginamit natin, yung bunga. Dinagdagan ko pa yan ng kaunting tubig. At kung umabot ka na nga pala dito sa bahagi ng aking video at nagustuhan mo yung ating recipe, paki-like and share naman. Takpan saglit at balikan natin kapag kakumulo na. Kapag kakumulo na, pwede nang ibuhos naman itong pork blood. Pero sabayan natin ito ng paghalo at nang hindi mamuo. At kung gusto nyo naman ng may kaunting buo-buo, wag nyo na lang muna itong haluin. I-continue lang natin yung paghalo hanggat hindi ito kumukulo. Kahit na paborito ko yung ganitong ulam, napakadalang ko lang lutuin. Pagka ganitong nag-iba na yung itsura, luto na yan. Pero pakukuluan pa natin yan ng matagal, yung medyo malapot na yung pagkasabaw niya. Baka umabot ka na dito sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood at mapasalamatan na rin kita. After ng MSG, maglagay na tayo ng patis. Eto nga pala yung ginamit natin pampaalat. Tikman natin kung sakto na ba yung lasa niya. Medyo matabang pa kaya dinagdagan pa natin ito ng kaunti. Sakto naman na yung lasa niya, pero pakukuluan pa natin ito ng kaunti pa mga lods. Kapag medyo malapot na yung sabaw, pwede na yan. After nga ng ilang minuto, heto na at tuto na yung ating titad or tinumis kung tawagin sa amin mga lods. Magsali na tayo sa ating lalagyan. Ang sarap kumain nito, tapos meron kang sausawan na patis na may sili. At syempre dito na tayo sa exciting part, yung tikman natin yung ating niluto mga lods. Pakanano mga lods, mga tamo pa mo, kanya mana lang halong bero.